Oras alas 4 ng umaga. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Uy, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Huwebes at tayo'y nasa... Ang bilis ng araw, no? Oo, araw na ng Huwebes. Bukas Friday na agad. Pero dito muna tayo mga kaibigan, ha? April 11, 2024. At samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Sa pangalan po ni Drew Nasino para sa unang bugso ng ating balitaan dito sa Pinoy Gising. Pinoy Gising. Narito na po ang ulo ng ating mga balita. Alokasyon ng tubig mula Angat Dam, hindi raw muna babawasan ngayong buwan. Pero water interruption namumuro pa rin sa buwan ng Mayo. Sa gitna naman ng mataas na inflation sa bigas, rice liberalization law pinababasura ng isang grupo. Deadline ng franchise consolidation para sa PUV modernization hindi na palalawigin ayon po mismo yan kay PBBM. Working hours sa mga empleyado sa mga lokal na pamahalaan. Dito lamang po yan sa Metro Manila muna ha. Binago na ng MMC. At pagkahulog ng bata mula sa ika-27 palapag ng isang gusali dyan sa Cebu City, wala raw foul play ayon naman sa PNP. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Muli magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan nyo nga po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino hanggang mamayang alas 5 ng umaga. At narito na ang detalye ng ating mga balita. Tiniyak po ng DNR o Department of Environment and Natural Resources na walang schedule o hindi magkakaroon ng water interruption hanggang Abril at 30. Naku, sana naman ano? Kahit beyond April 30 na, pwede naman po yan. Ito ayon po kay DNR Undersecretary Carlos David ay matapos ngang magpasya ang NWRB o National Water Resources Board na wag munang bawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water mula Angat Dam hanggang sa katapusan nga ng buwan. Dahil dito mananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation hanggang April 30. Gayunman, kung mas mababa sa 189 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa May 1, babawasan ang alokasyon ng tubig sa Maynilad at Manila Water. Pinoy Gising. Sa kaugnay pa ring balita, namumurong magkaroon ng water interruption o mahinang pressure ng tubig sa susunod na buwan. Actually, kahit na hindi pa Mayo, may mga nakalipas. Yung Marso, no, mga kaibigan, nagkaroon na rin ng bahagyang paghina ng pressure. Kaya nga dapat lagi yung nakaantabay ang ating mga balde, ang ating mga timba, ayan, at kung pwedeng ano pa man ang pwedeng paglagyan o
punuin ng tubig, ano. Pero make sure lang ho natin na magagamit natin kaagad din yun, ano, para hindi naman ho yan pamugaran ng mga lamok. Alright, tuloy pa tayo sa ating balita nga, no? Ito po ang inamin nga ng Maynilad at Manila Water na magkakaroon pa rin ng water interruption. Ito po naman ay kaugnay sa posibilidad na bawasan ang alokasyon ng tubig kung mas bababa sa 189 meters ang water level sa Angat Dam sa Mayo 1. Ayon kay Engineer Ronald Padua, ang head po ng Maynilad Water Supply Operations, sa gabi lamang sila magbabawas ng water pressure, tama naman, at magkakaroon ng service interruption. Tiniyak naman po ni Miss DT Galang ng Manila Water Corporate Communications. Siya po ang hepe ng Corporate Communications ng Manila Water na tuwing alas 10 ng gabi, eto, eksakto, merong oras ha, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga nila ipapatupad ang pagtatapyas ng supply o normal supply ng tubig. Pinoy Gising! Pero dito po sa binabanggit natin, ano, sa Maynilad naman, hindi man sila nagbigay ng oras, pero sabi nila ay gabi. So pagandaan na rin ho natin yan, ha? Although dito na nga sa Manila Water naman, alas 10 ang eksaktong oras, no? May nagbigay sila ng oras kung saan sila, kung kailan sila simulang magbabawas ng supply ng tubig o kaya naman po ay magkakaroon ng bahagyang paghina po ng pressure ng tubig. Samantala, tiniyak po ng MWSS o Metropolitan Waterworks and Sewerage System na mananatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila ngayong tag-init. Ito naman po ay sa kabila ng pagsadsad ng level ng tubig sa Angat Dam sa 195.85 meters kahapon po yan, ha? Sa panayam ng DWIZ, binigyan diin ni Engineer Patrick Dizon, Division Manager ng MWSS, na normal lamang ang pagbaba ng tubig sa mga water reservoir tuwing buwan ng Abril dahil sa kawalan nga ng ulan sa mga watershed. Bukod dito, may naipon naman anyang tubig sa mga water reservoir sa kasagsagan ng pag-ulan noong nakalipas na Disyembre. Dahil dito, tuloy-tuloy ang maikipag-ugnay ng MWSS, NWRB, National Water Resources Board upang wag bawasan ng alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Para sa kaalaman po ng ating pong mga kababayan po, no, sa ganitong buwan po talaga po, historically po, no, 20 years from now, historically, pababa po talaga yung ating pong elevation po sa ating mga watershed kasi nga po is wala pong pag-uulan. So La Nina man yan, El Nino man yan, or normal weather condition po, no, ay baba po talaga yung ating pong reservoir. Pero sa ngayon naman po, yung elevation po natin na 195 ay sufficient pa naman po yan for this summer. Sakali namang patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam at umabot sa 160 meters na itinuturing na critical level, inihayag nitong si Engineer Patrick Dizon na nakahanda naman ang 3 karagdagang water treatment plants at sandaang deep wells na nakatayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang maserbisyuhan ang mga consumer. Sa ngayon po, no, ay nagpatayo po tayo at naipatayo na po natin yung 3 additional na water treatment plant po natin na kumukuha po ng tubig dito sa May Laguna Lake. Itong mga planta na to, yung 3 planta na to ay ready to operate na po just in case po, no, na yung worst case scenario po na binabanggit niyo po kanina na magkaroon po ng hindi pag-uulan po sa ating mga watershed. And aside from that po, yung binabanggit niyo po kanina ng mga deep wells na ready na rin po to operate na rin po at may mga static water trucks na po tayo at mga mobile water trucks po na ready to deploy na rin po sa ating mga customers po na maapektuhan just in case. Yan po naman ang tinig ni Engineer Patrick Dizon, ang Division Manager ng MWSS, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! 10 minuto makalipas ang ika-4 ng umaga para po sa Pinoy Gising ngayong araw ng Huwebes. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Pinababasura ng grupong kilusang magbubukid ng Pilipinas ang Rice Liberalization Law. Ito naman ay upang matugunan ang mababang procurement ng binhi ng palay at mataas na inflation sa
bigas. Ayon sa KMP, binigyang otoridad ng nabanggit na batas ang mga pribadong rice trader na makontrol ang supply at presyo ng bigas habang nahihirapan ang mga magsasaka sa produksyon at pag-aani ng palay dahil sa tagtuyot at dry spell. Naniniwala rin ang grupo na hindi mareresolba ng pag-aangkat ng bigas ang krisis sa nabanggit na produkto at maaari pa itong lalong makasama sa rice industry ng bansa. Pinoy Gising! Naapektuhan naman ng mainit na panahon ang produksyon ng pakwan at bigas sa Luzon. Naku, yung pakwan pa naman, ito ang isa rin to, no, sa mga mabisang pampawi ng init. Kasi 'di ba, refreshing pagka umiinom ka lalo na kumakain ka ng pakwan, ano, kasi may ano yan, 'di ba? May tubig din na nanggagaling, no, mula mismo sa prutas at isa ho yan sa tawag doon, pang control sa high blood. Ayan, 'di ba? Oo, kapag wag naman masyado, ha. O kasi baka naman sumobra naman yung tubig. Pero yan ho ay refreshing, lalong-lalo na ngayong tag-init. Ayan, ha. Ayon po sa mga magsasaka dyan sa bahagi ng Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan, hindi naman daw matamis at makapal ang balat ng mga pakwan dahil sa matinding init. Oo, ano ito? Naging mas maliit rin daw ang pakwan o parang hindi na tumamis at saka hindi na kumapal yung balat ng pakwan dahil sa matinding init. Nako, naging mas maliit rin ang mga pakwan dahil sa kakulangan po ng supply ng tubig mula sa mga irigasyon dahil dito bumaba sa 15 hanggang 23 ang presyo nito kada kilo. Ilang piraso naman kaya yung kada kilo na yan? Pero bumaba, 15 to 23 pesos na lamang daw. Pinag-aaralan na ng mga otoridad kung anong tulong ang maaari nilang ibigay sa mga magsasaka, particular dito sa pakwan. Ayan, ha? Nako. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, mga kaibigan, hinamon naman po ng grupong pamalakaya ang Department of Environment and Natural Resources o itong DNR na isunod na kansilahin ang mga Environmental Compliance Certificate o ECC ng reclamation projects dyan po sa Manila Bay. Ayon sa grupo, makikita rito kung tunay na may malasakit si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa sistematikong pagkasira ng kapaligiran. Kabilang po sa mga proyektong nakakuha ng ECC ay ang 407 hectares na City of Pearl sa Maynila, 650 hectares na Navota City Reclamation at 420 hectares na reclamation dyan sa Bacoor, Cavite. Dahil po dito, iginit ng grupong pamalakaya na dapat bawiin ng DNR ang mga permits sa reclamation o sa mga nabanggit na reclamation projects. Kumpiyansa naman ang grupo na ginagawa lamang ng kalihim ang hakbang matapos na umani ng negatibong reaksyon sa publiko ang kanyang pananahimik sa malawakang pagkasira naman ng mga tinaguriang protected areas. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, hindi na raw palalawigin pa ang deadline ng application ng franchise consolidation para sa PUV modernization ng pamahalaan na hanggang, eto na talaga, April 30. Ito raw ho ba ay, maraming nagtatanong, no? Ito raw ho ba ay tinagurian ng deadliest deadline? Nako, parang delikado na pag deadliest deadline, ano? Ito naman po ang binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns dyan sa San Juan City kahapon po yan. Ayon kay PBBM, nakakadagdag din sa problema sa trapiko ang pagpapasada ng mga kolorum na nasa 30% na kung kaya't nais nilang isaayos ang sistema. O tama naman talaga. Dahil dito, inatasan po ng Pangulo ang Department of the Interior and Local Government o DILG na tiyakin na mayroong prangkisang tama ang mga pumapasada, gayon din
ang mga kooperatiba. Tiniyak pa rin ang Pangulong Marcos na hindi mabigat ang babayaran at utangin ng mga driver at operators. Pinoy Gising! Doble kahit naman ang pamahalaan upang masolusyonan ang matinding problema sa trapiko sa Metro Manila. Uy, kasama po tayo dyan sa solusyon. Huwag yung magpapasaway yung ilan sa ating mga motorista, no? At yung ilang mga public transport, ha? Alright, sinabi po ni DPWH Secretary Manny Bunoan na isa po ito sa Key Strategic Infrastructure Program ng Kagawaran sa ilalim ng 2023-2028 Philippine Development Plan at 8-point socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, pagtutuunan ng pansin ang pagpapalawak sa National Road Network sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bypass, diversion roads, expressways, flyovers, interchanges at mga underpass. Kabilang po sa mga malalaking proyekto ay ang Metro Manila Skyway Stage 3, NLEX-SLEX Connector Road Projects, Southeast Metro Manila Expressway, Laguna Lakeshore Road Network Project, at Cavite Laguna Expressway. Pinoy Gising! Sa oras na alas 4:17 ng umaga, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mass transit system upang maibsan ang traffic congestion sa bansa, partikular na dito po sa Metro Manila. Sinabi ni PBBM na wala talagang solusyon sa traffic kung hindi lilipat sa kalsada o mass transit. Iginit ang Pangulo na ito ang dahilan kaya sinisimulan na ang ilang proyekto tulad ng subway at iba pang solusyon sa traffic. Kapag may mass transit gaya ang mga mayayaman na hindi nasasakay ng kanilang pribadong sasakyan kundi sa tren na gaya sa ibang bansa o tulad sa ibang bansa. Binanggit din ng Pangulo ang kahalagahan naman ng pagpapabilis ng biyahe ng mass transit upang mas tangkilikin pa ito ng mga mananakay. Pinoy Gising! Eto, meron namang solusyon ba ang tawag dito? Panukala itong si Senador Robin Padilla. Handa naman po ang senador na magsulong ng panukalang batas upang maging susi sa paglutas ng anyay matinding trapiko dito po sa Metro Manila. Ayon po sa senador, nabuhayan siya ng loob nang malamang binibigyan ng pansin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang problema sa mabigat na trapiko. Ibig sabihin, pinaproblema din. Dapat lang naman, kasi marami hong naapektuhan ng matinding traffic, lalong-lalo na yung mga may oras sa kanilang hanapbuhay. Yung mga pumapasok sa trabaho, normally po ay alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi yan, di ba? Dagdag pa nitong si Senador Padilla na disiplina, edukasyon at pagtupad po sa batas ang kailangan niya para maresolba ang mabigat na trapiko. Ayan nako. Pinag-aaralan din ni Senador Padilla na maisama sa curriculum ng Department of Education sa senior high school ang usaping ito, partikular ang pagkakaroon ng disiplina sa daan upang matuto na bago pa man mapasama sa working force. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, inaprubahan na ng MMDA, Metro Manila Development Authority, ang pagpapatupad ng adjusted working hours sa mga kawani ng lokal na pamahalaan sa NCR o National Capital Region. Dito po yan, Metro Manila. Ito'y matapos ng lumabas sa pag-aaral ng ahensya o ng MMDA na mas mabuti kung hindi magiging sabay-sabay ang pasok sa trabaho ng mga pampubliko at pribadong sektor. Ayan, ang dating working hours po na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay inuurong ng alas 7 ng umaga mas pinaaga hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasang makasabay sa dagsa ng mga manggagawang pumapasok naman mula sa
manggagawang mula sa private sector. Oo nga naman, from 8 to 5, 8 to 6, ganyan. O 9 to 6 meron. At ito naman 7 to 4 ang mga government employees dito sa NCR. Local government po, linawin natin, local government units. Ayan. Batay po naman sa pahayag nitong si MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes sa idinaos pang traffic summit sa San Juan City na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos, epektibo ang naturang resolusyon sa 15 ng Abril. Pinoy Gising! So, kami naman po ay magre-remind sa inyo bago mag-April 15. Yan ay next Monday na yan. Simula na ho yan sa Monday. So, ilang araw na lang. Pero mas mabuting i-check na. Although meron sigurado yan, na mga memo. Ayan, memorandum yung mga local government units. Sumanala, bago po sa ilan ba sa ating bago ang report ng ating DWIC Patrol wala raw nakikitang foul play ang Philippine National Police sa pagkamatay ng batang nahulog mula sa ika-27 palapag ng condominium unit sa Cebu City. Paliwanag ni Mabolo Police Station Chief Major Romeo Kaakoy. Ito'y dahil walang ibang nakapasok sa condo unit ng bata. Ayon po sa opisyal, iniwan ng ina ang bata habang natutulog para bumili ng kape at posible ring nabuksan ng biktima ang bintana kaya ito nahulog. Ipinagutos na ni Cebu City Mayor Michael Rama ang mas malalim na investigasyon sa insidente at inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ang resolusyon para busisiin kung sumunod sa Building Code of the Philippines ang developer ng condominium building kung saan nahulog nga ang batang biktima. Pinoy Gising! Alright, sa oras pong alas 4:22 ng umaga mga kaibigan, kuha muna tayo ng latest mula sa ating DWIZ Patrols. DWIZ Patrol Report. Unahin natin ang pag-uulat ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Eto ha. Motorcycle riders kasama sa Holistic Transportation Plan ng gobyerno. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isasama niya ang mga motorcycle riders sa Holistic Transportation Plan na layuning palawakin ang mga lugar kung saan maaaring magbigay ng serbisyo ang mga nakamotorsiklo tulad ng delivery at iba pang katulad na serbisyo gamit ang motorsiklo. Ang pahayag ay ginawa ni PBBM sa Traffic Summit sa San Juan City matapos matanong ng media tungkol sa plano ng gobyerno sa mga motorcycle taxis bilang bahagi ng pambansang plano sa transportasyon, lalo na sa mass transport system sa Pilipinas. Kasabay ng pagkilala sa papel ng motorcycle services sa bansa, sinabi ng Pangulo na ito raw ang dahilan kung bakit sinusubukan ng pamahalaan na tingnan ang mga lugar na nakakaranas ng matinding traffic kung saan maaring palawakin ang mga gantong serbisyo. Anya, mahalaga ang serbisyo ng motorsiklo sa paghahatid ng mga kalakal at transportasyon. Gayunman, binigyan din ng Presidente na dapat bigyan o maging holistic approach daw ang kanilang pag-impluensya sa sistema ng transportasyon ng bansa. Ayon kay PBBM, isa rin sa mga paraan ng gobyerno para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Metro Manila ay ang pagsasaayos ng mga opisina ng mga national agencies sa mga rehiyon upang hindi na raw kailangan pumunta pa sa Maynila ng mga tao para sa kailangan nilang transaksyon o serbisyo. Sa usapin naman ng mga mahalagang infrastruktura, ipinunto ng Presidente na patuloy na nagtatayo ang pamahalaan ng mga bypass roads at tulay, kabilang na rito yung Bataan-Cavite Interlink Bridge Project na may habang 32 kilometro. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, bago sa ating unang break, benepisyo naman sa ekonomiya na makikipagpulong ni PBBM sa mga leader ng Amerika at Japan, iginiit ng mga leader sa Kamara. Ang detalye naman ihati ni Patrol number 11, Tina Nolasco.
Tiwala ang mga pinuno ng mababang kapulungan ng Kongreso na malaki ang maitutulong sa ekonomiya ng bansa ng isa sa gawang trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw kina US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales Jr., inaasahan ng mga lider ng Kamara na magkakasundo ang tatlong lider para sa pinalawak na kooperasyong pang-ekonomiya sa kanilang mga bansa at para na rin sa kapakanan ng mga Pilipino. Pinaalala naman ni House Majority Leader Manuel Jose Manix Daripe ang pagiging malaking trading partners ng nasabing mga bansa. Naniniwala naman si House Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na ang tulong sa sektor ng militar at pinansyal ang maaasahan ng Pilipinas mula sa Japan at Amerika. Bukod pa rito ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Magbabalik pa ang iba pang malalaki at minit ang mga balita dito sa unang bugso ng ating balitaan sa DWIZ ang Pinoy Gising. Makalipas lang po yan ng ilang paalalatang oras. Alas 4:26 o 27 na ng umaga. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan, gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Pinoy Gising. Kuha muna tayo ng latest mula sa ating DWIZ Patrols. DWIZ Patrol Report. TWG, Technical Working Group para sa privatization ng MIA. Binuo, alamin natin na ang kabuang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagbuo na ng Technical Working Group ang Department of Transportation at Manila International Airport Authority na siyang kinabibilangan ng mga opisyal ng paliparan at opisyal ng San Miguel Corporation para sa turnover na inaasahang isasagawa ngayong taong kasalukuyan. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, ang Technical Working Group ang siyang hihimay sa kontrata na niligadaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ng San Miguel Corporation para sa privatization ng Manila International Airport Authority. Inaasahan sa buwan ng September 11 ay maiti-turn over na ng Manila International Airport Authority sa private contractor na San Miguel Corporation ang pag-ooperate ng paliparan, lalong-lalo na ang NAIA Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 at Terminal 4. Ito ay matapos ngang isa pribado ng DOTR at ng pamahalaan ang operasyon ng ating mga paliparan. Raul Esperas, Patrol 45, nagwabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIZ. Samantala, mahigit 2,000 bilanggo na tinamaan ng tinaguriang summer diseases. Kagad naman daw nabibigyang lunas ayon yan sa BJMP. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid naman ni Patrol 17, Jopel Pelenio. Na aresto sa ikinasang Joint Interagency Operation ng 80 Infantry Stormtroopers Division ng Philippine Army at PNP si Romulo Mica Balo alias Ned o Lucad, ang top 2 leader ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto si Mica Balo dahil sa 2 bilang ng kaso ng kidnapping with serious illegal detention at robbery. Kilalang notorious na leader ng Regional Operations Command o ROC at pinuno ng Regional Operations Division ng EVRPC si alias Ned at responsable sa mga nagaganap na karahasan sa Eastern Visayas. Dati ring miyembro ng Communist Terrorist Group sa Northern Mindanao si alias Ned na anak ng isa ring
naging top leader ng NPA na si Dionisio Micabalo alias Muling na napas lang ng militar sa isang engkwentro na naganap sa Hingoog City, Misamis Oriental noong 2023. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, tuloy-tuloy tayo sa pagkuha ng mga malalaking balita mula sa ating DWIZ Patrols. Sa pagkakataong ito, balikan natin ang palasyo ng Malacanang. Pagbabalik ng dating schedule ng bakasyon at pasukan ng mga estudyante, sisikapin daw na mapaaga ayon yan mismo kay PBBM. Alamin natin ang kabuuang report. Ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga panukalang ibalik sa dating schedule ang bakasyon ng mga mag-aaral at estudyante na mula Abril hanggang Mayo. Sa isang ambush interview sa San Juan, sinabi ni PBBM na may nabuong konsensus na raw hinggil dito sa iba't ibang stakeholders at ang pamahalaan. Gayunpaman niya, hindi ito basta-basta na lang magagawa sa susunod na mga taon dahil may pangailangan pang ayusin o adjust daw ang school calendar o mga aktibidad ng mga eskwelahan na itinakda ng DepEd. Ngunit sabi ng Pangulo, susubukan niyang gawin ng lahat ng paraan para mapaaga at mapabilis na maibalik sa dati ang schedule ng bakasyon at pasukan ng mga bata. Isa raw sa mga dahilan ng panukalang ito ay ang napakatinding init na nararanasan sa bansa o yung extreme heat na dala ng El Nino phenomenon na nagiging dahilan ng pagkakasuspinde ng face-to-face classes ng mga bata at estudyante. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, Pinay mail order bride na iligtas ng immigration. Ang kabuuang report ihatid naman ni Patrol 45, nagbabalik Raul Esperas. Nailigtas ng Bureau of Immigration ang isang biktima ng Peking mail order bride sa NAIA Terminal 1. Sang-ayon sa impormasyon ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang babae ay umamin na sila ay nagbayad ng 100,000 at ikinasal sa loob ng isang travel agency para palabasin na siya ay kasal sa isang Chinese national. Pinigilan ang hindi pinangalan ng biktima ng mail order bride na papasakay sa isang commercial flight patungo ng China nang madiskubre ng mga immigration officers sa NAIA Terminal 1 na peke ang kanyang kasal at umamin din ang babae na kinasal sila sa loob ng isang travel agency at pinalabas na 2019 pa sila kinasal, subalit lumalabas na taong kasalukuyan lang silang kinasal at kailan lamang sila nagsama o pinalalabas na nagsama at hindi naman talaga sila isang pamilya katulad ng dokumento na ipresenta sa mga immigration o departure immigration officer. Gayunpaman, nagbabala ang Bureau of Immigration sa mga individual na kung sila ay lalabas ng bansa ay dumaan sa tamang proseso at huwag gagamit ng mga peking mga dokumento at daraan sa mga sindikato ng human traffickers. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang May Todo Lakas, DWIC. Samantala, kaugnay dito sa mga tinaguriang summer diseases na nakakaapekto sa mga bilanggo sa bansa o ilan lamang ito, no? Lalong-lalo na't mainit nga ang panahon. Ayan, tinutugunan na raw po ng BJMP. Balikan natin si Patrol 17 Jopel Peleño para sa mga detalye ng nasabing report. Jopel? Pumalo sa 2,620 persons deprived of liberty o PDLs ang tinamaan ng summer diseases na nakabilanggo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP nitong nakalipas na Marso. Sa talaan ng BJMP, pinakamaraming naitalang sakit ang acute gastroenteritis na umabot sa 1,466 cases habang 600 boil cases ang naitala at 554 na kaso ng
arthritis. Maliban dito, nasa 2,578 ang kaso ng hypertension, habang 1,673 PDLs ang tinamaan ng toothache cases. Pero inayag ni BJMP spokesperson Chief Inspector J-Rex Bustinera na tiwala silang mas mababa ito kung ikukumpara sa kaso na itala sa kaparehas na panahon noong 2023 dahil na rin sa pagbaba ng congestion rate sa mga piitan ng BJMP. Mula sa 127,000 PDLs noong nakalipas na taon, bumaba na ito ngayon sa 118,000 na mga bilanggo. Samantala, wala naman aniyang na-ospital sa mga PDLs na nagkasakit dahil agad nila itong nabibigyan ng paunang lunas. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, dako naman natin ang report ng ating Metro Patrol reporters. Metro Patrol Report. Nandyan po, unang-una, na-miss ko ito ha, Mama Beth Samson. Ako, meron daw lalaking inaresto dyan sa Caloocan. Bakit kaya? Alamin natin mula sa report ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Miss Juday. Kulong ang isang lalaki ng maaktuhan na mga tauhan ng Congressional Police Substation 9 habang nagsasagawa ng pagpapatrolya na may kaugnayan sa Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation o SACLEO. Ayon sa ulat kay Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta, alas 11:51 ng gabi nang maaktuhan ng suspect na si alias Rodante, 43, driver ng Block 3 Lot 17, nakasamaha by Subdivision Barangay 171, Bagumbong, Caloocan habang nagtatapon ng basura sa isang bawal na lugar na maliwanag na lumabag sa City Ordinance No. 0753 o ang Anti-Littering Law. Ang suspect ay inisyuhan ng mga humuling otoridad ng Ordinance Violation Receipt o OVR. Subalit, bago pa man iabot ang OVR sa suspect ay kumalipas ng takbo, subalit agad namang nahabol ng mga pulis at ng kapkapan, na-recover sa suspect ang maliit na plastic sachet na naglalaman ng 4.4 grams ng hinihinalang shabu. Bukod sa City Ordinance, sasampahan din ng paglabag sa RA 9165 ang suspect o ang Comprehensive Anti-Drug Act of 2002. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, bahagi pa rin to ng ating Metro Patrol reports, no? 4 katao timbog sa bypass operation dyan sa Valenzuela. Alamin po natin ang kabuuang report ihatid naman ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning! 4 na personalidad ang naaresto sa ikansang bypass operation ng District Drug Enforcement Unit. Ito ibinalita ni Northern Police District Director, Police Brigadier General Rizalito Capas. Ayon sa General, pinamunuan ng operasyon ni Police Major Geraldson Rivera, OIC ng DDEU, kung saan nagresulta ito ng matagumpay na pagkakatakip sa 4 na lalaki na hinihinalang sangkot sa transaksyon sa ilegal na droga. Nasa koting 4 sa isang bahay sa Bacani Street, Barangay Marulas, sa lungsod ng Valenzuela. Batay sa report, ilang araw ding binabantayan ng mga pulis ang galaw ng mga suspect. Nang magpositibo ang transaksyon sa benta ng inihalang shabu, agad inaresto ang 4 na nakilalang sina alias Merlan, alias Wet, alias JR, alias Kangkong, pawang nasa hustong gulang, at mga residente ng Barangay Marulas sa lungsod ng Valenzuela. Nakumpiska ng MPD-DEU ang ebidensyang hinihilalang shabu na tumitimbang ng 30 gramo na may standard drug price na abot sa 204,000 piso. Matapos basahan ng mga suspect na kanilang karapatan sa konstitusyon, agad itong dinala sa opisina ng MPD District Drug Enforcement Unit para sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balita. Ako si Danny Cruz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kombinasyong tama, malaki ang tama!
Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Aba, kayo ho ba'y ready na o kayong mga ka-Bingo Plus sa bagong palaro ng DWIZ? Dito po sa DWIZ Bingo Plus numero panalo, may chance po kayong manalo ng tumataginting na 1,000 pesos. Nako, simple lang manalo, kailangan lamang pong abangan ang 4 na letter number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text po ito sa 0960-880-6426. Ulitin natin ha, 0960-880-6426. Syempre, kasama po ang inyong pangalan, ang inyong edad, ang age nyo ha, address at yung 4 combination of the day. At eto na nga, hindi ko na rin po patatagalin ha, isulat nyo na ang unang combination for today na T-8. Abangan po ang 3 kombinasyon pa sa mga susunod na programa. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. At syempre, magbabalik pa ang iba pang mga malalaking balita dito pa rin sa Pinoy Gising. Makalipas lamang po yan ng ilang paalala tong oras, alas 4:47 na ng umaga. Pinoy Gising! Kuha naman tayo ng latest mula sa Bangalalawigan. Ronda Probinsya. Uy, may nakakalungkot na balita, no? Nagkaroon po ng disgrasya dyan sa Pagbilao, Quezon. Alamin natin ang kabuuang report. Ihahatid ni Kuya Arman Cambe. Kuya Arman, good morning! Arman Cambe! Okay, dead on the... Go ahead! Dead on the spot ang driver ng pampaserong bus, samantalang sugatan naman ang siyam na katao matapos na mawalan ng kontrol sa manibela ang driver at salpukin nito ang 2 bahay sa gilid ng kalsada, 2 nakaparada motorsiklo, 1 puno ng mangga, poste ng Meralco at 1 naglalakad na 67 anyos na ginang. Ayon sa ginawang investigasyon ng pulisya, patungo mo ng Bicol ang DLTV bus na galing Cubao nang magkaroon ng ambere sa barangay Ibabang Palsabangan, Pagbilao, Quezon kahapon ng madaling araw. Nakilala ang nasawing driver sa pangalang Manuel, 35 anyos, ng Buena Vista, Quezon, habang naisugod naman ng mga rumesponding mga residente ang 9 na pasero, kabilang ang ginang na nasabi ng nasaging bus. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, lalaki tumalon dyan sa Bicol River. Aba, patuloy pang pinaganap ng mga otoridad. Alamin natin ang mga detalye, pang detalye sa ulat naman na ito na hatid ni Kuya Melvin Machado. Kuya Melvin, good morning. Good morning. Hindi pa nga naililibing ang isang tricycle driver na residente ng Barangay Mabolo, lungsod ng Naga, na nalunod sa Bicol River matapos maligo ng nasa impluensya ng alak. Panibagong insidente na naman. Isang lalaki na kinilalang si Zangli de Vera, residente ng Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur, ang patuloy pang pinagahanap ngayon ng Philippine Coast Guard Auxiliary Public Safety Office at ilang residente matapos tumalon sa Bicol River mula sa Mabolo Bridge. Ang kasumano ng isang motorsiklo ang biktima nang biglang pumara, ibinigay sa driver ang mga gamit saka kumaripas ang takbo papunta sa tulay at lumukso. Sinubukan pa ng kasama nito na humingi ng tulong sa mga barangay tanod, ngunit tuloy nang lumubog ang biktima na hanggang ngayon ay patuloy na inaabangan ang paglutang at ang pinaghahanap pa ng mga otoridad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang sitwasyon sa mga lalawigan, 2 supporter ng mga kaliwang grupo ay kumalas na raw. Oo, ng kanilang umimitiw na ng kanilang suporta sa mga kaliwang grupo. Alamin natin ang mga detalye sa ulat naman na yan ni
Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Ronald, good morning! At dalawang supporter ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa mga otoridad sa bayan ng Kataran at Alcala, Cagayan. Isang armas na 12-gauge shotgun ang isinuko ng supporter na si alias Jack, 40 years old, may asawa, residente ng barangay Dalawig, Alcala, Cagayan. Ayon dito, taong 2008 noong na-recruit siya ni Kababing na noon ay bumibisita sa kanilang lugar na ang pakay ay mag-recruit ng kagaya niya. Naging pasabilis sa kanilang grupo at aktibong lumalahok sa mga pagpupulong. Pumunta sa rin siya kapag anibersaryo ng kanilang grupo at naging food runner. Sa ngayon ay nagpasya siyang tapusin ang kanyang pakikipag-alyansa sa komunista para mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Pangalawa, kusa namang sumuko si alias Mika, 26 years old, isang magsasaka, presidente ng barangay Mabunog at Taron, Cagayan. Ayon naman kay Kamika, taong 2019 nang na-recruit siya sa grupo noong may fully armed CTGs na nagsasagawa ng meeting sa kanilang lugar ukol sa land reformation at iba pang mga problema sa pagsasaka na umano'y di maibigay ng gobyerno sa kanila. Naging secret agent sa kanilang lugar kapag may mga sundalo at kapulisan nagsasagawa ng combat operation sa kanilang lugar. Dagdag pa dito, naging hideout ang kanyang bahay para doon itago ang mga armas kapag nag-enkwentro sa grupo ng military. Na pagtanto niya walang naitutulong ang kanyang sinalihang grupo para tapusin auto pa rin lahat ng kanilang mga pangako, kaya siya ay kusang nagbalik loob sa gobyerno. Inaasikaso rin ng pamalaan ang kanyang papel para may proseso para sa pagtanggap niya ang mga benepisyo na nakapaloob sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, nais muna nating batiin yung ilan sa ating mga taga-subaybay at this early, no? Sina Kuya Nelson Malinaw from Virginia, USA. Kuya Nelson, hello, good morning. Ayan, si Ma'am Elizabeth Kamaing mula naman sa Marikina. Salamat po sa inyo, Aba. Kung meron tayong US, meron ding from Japan. Ayan, si Ma'am Haide Yoshi. Ayun, syempre, meron din dito sa bandang Santa Rosa, Laguna ito, no? Si Sir Ramon, Kuya Ramon Abadillo, good morning po sa inyo. Happy Thursday, of course, dapat tayo lagi maging happy. Salamat sa Diyos sa araw-araw, no? Ayan, at dakuhan na muna natin itong ating huling segment, no? Dito sa Pinoy Gising, ang ating Patama Quote. Alam niyo ba kung ano? Mahalin natin ang mga plastic at chismosa na tawa, no? Sa mundo nila, tayo ang artista. Aba, o mamahalin natin kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman ang tunay na pakita sa atin, ano? Tunay na trato, tunay na pakikisama, no? Na ginagawa ng iba. Pero, mas maganda ang mahalin natin sila, mga plastic at chismosa, hindi dahil tayo ang artista sa mundo nila, kundi para mahikayat naman natin sila. Naiwan na yung hindi magandang ugali. Of course, wala namang perfect, no? Pero pagka ganito, plastic at chismosa, baka mahimok naman natin sila na doon lang tayo sa tama, doon tayo sa totoo, di ba? Kaya nga dito sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ayun, alright mga kaibigan, nako, ang bilis ng oras natin, ano? Tapos na po ang isang oras nating balitaan. Pero wag ko kayong aalis dahil meron pang susunod na ikalawang bugso po. Ang ikalawang bugso po ng ating balitaan sa pamamagitan naman po yan ng programang Arangkada Balita. Makakasama niyo po sina Jelly Mendez at Katrina Gonzales. Muli, sa pangalan ng buong puwersa ng DWIZ, gayon din po ni Drew Nasino, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Salamat po sa Diyos ha, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, arangkada na.